O yan guys, ito yung mini OPM natin. Yan, sobrang liit lang niya guys. Halos sinlaki lang ng ano ko, kamay ko, ang daliri ko guys. Ayan siya. So ito yung mini OPM guys, optical power meter. So kanyang scope, yung kaya niyang i-reading, so negative 70 hanggang positive 10 yung kanyang scope. So ibig sabihin kaya niyang basahin guys. Ayan, model niya G10. Ayan. So yan guys, so mabibili po ito sa Shopee. So nasa kuan lang ito na mahalin ito guys. Halos 1,000 mahigit din ito. Ang bili ko ito ay nasa 1,300 plus yung bili ko. Pero sulit naman siya guys, matagal siyang malubat. Ayan. Pindutin mo lang dito, makikita mo na yung kanyang kuan. Dito natin ilagay yung fiber, yung dulo ng connector ng fiber optic para sa reading. So yun guys, hindi pa marunong gumagamit nito. Ituturo ko sa inyo guys paano ito gamitin. Yan, meron itong ilaw. Ayan, nabura na. Yan, on off. Yan. Ayan siya. So ayan niya. I-off lang natin yung kanyang LED. Yan. Off lang natin. Pwede din i-on. Ganun lang yung pag gabi. Yan. Meron siyang dito flashlight na maliit. Yan, magagamit natin ito pag gabi. Yan siya. Ayan. Tapos meron siyang LCD screen. Meron ilaw. Guys, plaster mo na. Yan siya guys. So meron siyang ilaw. Yan. Yan. I-on mo lang siya pag gabi para makikita mo. Yan. So ang function plan nito guys, i-explain ko sa inyo paano ko ito para sa hindi pa marunong. Meron siyang meron siyang mga wavelength. Meron siyang mga wavelength baga sukat. Meron siyang mga sukat-sukat dito. So yung guys, dalawa pong klase nito. Sa DBM, sukat nyo sa DBM at saka microwatts. Yan. So halimbawa guys, pag Mediacon yung gamit ninyo ay sa microwatts natin siya i-setting. Yan. So pwede naman din sa sa mga OLT. O pwede din sa Mediacon, mas madalas itong gagamitin yung microwatts dahil ito yung accurate sa mga Mediacon. Ayan, meron siyang mga settings. Yan, nakikita nyo mayroong maliit na hindi klaro. Mayroong maliit na NM at saka NW. Yan, meron siyang mga maliliit na letra nakalagay dyan. So yun guys, meron siyang mga settings. Ayan dito. Plaster ko lang siya ng konti. Dito guys, meron siyang nakalagay sa gitna na parang Y na baliktad. So yan guys, dito kayo sa settings. Yan. So, ipindutin nyo dito, pwede nyo ibago yung 1390. Yan. Yan, 1550, 1577, 1625, 0850. Yan yung mga sukat niya, yan yung mga wavelength niya. So halimbawa, dito sa Mediacon, yan, may nakalagay sa Mediacon na 13. Ayan. Ito yung nakalagay sa Mediacon. So 1310. Yan. So ito yung gagamitin nyo, 1310. 1310 pag
at saka 4090 pag B. Yan siya. Pero pareho lang yung kanyang reading sa 1310 or 1490 na B. Tapos dito may makakita kayo ng ano, in watts. So micro watts po ito at saka dBm. Yung LO, dBm po yan. Ibig sabihin wala tayong nire-reading na fiber. Ayan. Wala tayong nire-reading kaya LO yung kanyang. Parang ibig sabihin po dyan ay putol. Kung magre-reading kayo, ganun yung linya nyo. So ibig sabihin putol. Walang mare-reading. Kaya ganyan yung kanyang hitsura. So guys, ito lang yung mga settings niya. Yan. So kadalasan natin gagamitin is 4090. Kasi ito yung accurate na reading sa mga media converter. Yan. Kung bago kayo, yan yung kanyang mga wavelength. Yan. Mga wavelength po niya yan. Yan. Sa Y lang kayo. Sa Y. Tapos pag ano guys, pag magbabago kayo, hawa, babaguhin yung kwan dito lang sa reference. Yan o. So nakikita nyo, dBm na siya, dB na siya. So dB. dBm at saka dB. Yan. Yan, meron po yung mga sukat. Sa mga patch cord yan, gagamitin nyo sa mga patch cord, ilang dB yung mga patch cord na ganyan. Makikita nyo dito. Ilang dB yung patch cord. So ayan siya. Ayan. Unit. Yan, pinutin lang dito yung unit para mabalik sa ano. Tapos reference, unit, reference, unit. Ganun lang yung pagsisettings niya. Yan, tapos dito, magsisettings kayo sa Y na parang baliktad na Y. Hindi ko alam kung paano ito bigkasin. Basta yung baliktad na Y ito. Ayan siya guys. So, ganyan lang yung pag-reading. Pag halimbawa, nagre-reading kayo dito sa Mediacon, ayan, iset natin sa 1310 or 4090. So, dapat naka-ano dito guys. Dapat naka-NW ito. Kasi pag ganito po, iba po yung kanyang reading. Yan. Para po ito sa mga patch cord, sa mga attenuated patch cord, unattenuated patch cord. Yan yung meron kasi mga patch cord guys na attenuated. Baga meron na siyang halimbawa, may patch cord na 14 dBm, 12 dBm, 8 dBm, 6 dBm. Dito siya ma-reading guys. Halimbawa, ilagay ko sa Mediacon, saksak ko sa Mediacon, tapos yung patch cord niya ay EPC. So attenuated patch cord. So halimbawa, yung 1 lang yung halimbawa 1 yung reading sa Mediacon. Pag reading mo ng patch cord na 18 dBm, so maging 19 dBm yung makikita dito guys. Yan kasi meron na kasing ano, merong attenuated yung patch cord. May reading na siya. May loss na siya. Ganyan yung kuan. Ang purpose po niyan, meron kasi sa ano guys, sa OLT kasi sa telecom, meron yung iba-balance. Bali siya yung magbabalance ng ano, ng power na gustong kukunin. Halimbawa, sobrang taas ng power. Kaya babawasan yun, gagamitan ng attenuated na patch cord. Halimbawa, yung target ay kuan lang. Yung target is 3 dBm. 3 dBm yung target. Tapos pagdating sa actual is 1 dBm na lang. 1 dBm yung reading. Positive 1 dBm. Yan. Tapos yung actual niya na speed na gustong kukunin ay 3 dBm. So hindi siguro may kaintindi yung iba nito guys. Para mabalance yung gustong i-balance doon sa power na galing sa sa patch cord. So yan dito siya guys. Ito yung magre-reading niya dBm. Yan yung dBm niya. So marami pa tayong guys. So hindi ko na lang siguro kuha na yung iba nito. Dahil
hindi ko rin masyadong kabisado yung iba na, parang naalimutan ko na. Pero sa aking mga nalalaman lang guys ay i-share ko dito. So ito lang yung pasensya na kayo guys, mahirap kasi explain sa Tagalog dahil Bisaya tayo. So pagtiyagaan nyo na yung ating explanation. Pero pag explain natin ito sa Bisaya, mas malinaw ito dahil Bisaya tayo. Pero pagtiyagaan nyo na dito guys sa pagtatagalog ko. So kung meron kayong mapupulot guys, yun na lang pulutin niyo. Pero pag hindi niyo na wala na kayong matutunan, wag na niyo nang pulutin guys. Yung may matutunan lang yung pulutin niyo guys. Sa mga sinasabi ko. So bago pa man ito matapos yung video guys, sana ay guys, suportahan niyo yung aking channel. At saka marami pa tayong i-upload na mga video. Minsan hindi tayo sa sobrang busy halos kasi guys araw-araw ay nasa site tayo. Mag-install ng internet, nag-repair, nag-troubleshoot. So hindi ko na masyadong naggawa ng video. Pero at least patuloy pa rin tayo guys. Dahil para ma-share ko rin sa inyo yung kaalaman. At mayroon din kayong matutunan. So ito lang yun guys. So balikan lang yun yung video kung paano ko kuhan sa mga optical power meter. Dapat malalaman nyo ito kung paano ito ang function ito para hindi na kayo malilito sa actual deployment ninyo. Lalo na't mga Mijakon at saka OLT yung gamitin yung mga napbox. Importante kasi guys doon sa napbox. Importante kasi malalaman mo yung mga reading at mga quality ng reading dahil pag hindi nyo basta-basta hindi nyo malaman, hindi nyo alam o maaring slow internet or putol-putol yung internet kasi hindi na nyo alam yung reading. And guys, yung mga basic lang ito. Ayan siya. So madali lang naman itong gamitin. Ayan, meron lang ditong mga settings. Dapat marunong kayo dito sa settings. Ito lang naman yung settings niya. Bali, 3 lang naman sa reference at saka unit at saka itong Y na baliktad. Ayan. Ayan siya. Ayan, 3 lang naman yung kuhan dito sa OPM. So, yan guys. Hanggang dito yung ating video dahil sa sobrang haba na guys.